Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelon at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksyong mga balita sa Civil Defense in Action. Marcos Administration handa sa anumang sakuna na tatama sa Pilipinas ayon sa Office of Civil Defense. Early warning system itinutulak ng Office of Civil Defense para sa mas ligtas na mamamayan. Tamang pamamaraan ng komunikasyon kailangan para matiyak na ligtas ang bawat Pilipino at agad maipahatid ang anumang kailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Real-time na pagsukat sa heat index inilunsad ng DOST Pag-asa. At mga fur babies dapat din na ingatan laban sa matinding tag-init kung paano, alamin. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, lagi pong nakahanda ang inyong Office of Civil Defense sa anumang sakuna na maaaring tumama sa bansa. Ipinagmalaki ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa programang Pag-usapan natin sa PTV4 na handa ang OCD lalo na pagdating sa pamamahagi ng gamot, pagkain at shelter o evacuation. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Social Welfare at Health Department, maging ang mga tinatawag na Response Cluster Members. Pinaalalahanan din ni Yusek Nepomuceno na ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, aktibo ang mga bulkan at lindol. Ang Pilipinas ay nasa ilalim rin ng tinatawag na Typhoon Belt, kaya't madalas ang mga bagyo. Pero sa pangkalahatan ay laging nakamonitor ang bansa sa mahigit 200 bulkan, lalo na ang 30 na aktibo. Anya, maituturing ang OCD na 24/7 na trabaho dahil walang pinipiling oras ang mga sakuna. Sinisigurado ko po kayo na ginagawa po naming lahat ang pwede naming paghahanda para po sa ating lahat. Importante po na kayo din mismo ay iangat po ninyo yung inyong kaalaman, paano nyo mailaligtas ang inyong sarili, maililigtas yung inyong mga minamahal sa buhay, at kung kaya pa, mailigtas din po ninyo yung mga kapitbahay ninyo pag kinakailangan. Pagtulong-tulungan po nating lahat. Tiniyak ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na fully trained ang mga tinatawag na responders mula sa iba't ibang uniform services ng ahensya sa pagsabak sa anumang pangangailangan ng bawat Pilipino sa oras ng sakuna. May sapat din silang kaalaman laban sa anumang kanilang kailangan na harapin. Tiniyak pa ni Yusek Nepomuceno na laging sumasabak ang mga responder sa mga training sa anumang pinakahuling kaalaman o pagsasanay, lalo na sa mga makabagong teknolohiya. Pasok din anyang mga ito sa tinatawag na international standards. Maging sa mga baha, kaya anyang gumalaw ng mga responder. Doon sa paghahanda na lagi nating nakikita, yung paghahanda sa pagresponde o sa pagtugon. Diyan naman ang magandang balita, ang ating national government agencies are fairly prepared to do that. Ibig sabihin, meron tayong sapat na mga tauhan. At least we have more than 18,000 responders. Nakakapanatag po yun, Manong. Meron tayong sapat na 18,000 manpower. responders, ano po yan? Hindi naman Office of Civil Defense lang yan. No? Although OCD, we have 17 regional offices. Our task is to mobilize primarily the uniformed services natin, meaning ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, isama natin ang PNP, Philippine Coast Guard, at BFP, yung Bureau of Fire. Any of the civilian volunteers you have? Plus, yes, Manooka, yung local government units, may mga volunteers din yan at mga disaster Let me responders. just ask, just to assure our people, ito yung mga sinabi nyo, they are trained and competent. Opo. Yes. At Kasi patuloy yung po pinapala. natin, Okay. patuloy po natin sinasanay yan papuntang tinatawag natin INSARAG. That's an international standard po yan na hinahabol namin. Ang kaiba lang naman ng INSARAG sa mga tauhan natin,
pag insarag ka na, pwede ka na magpadala abroad. At wala nang question, you can immediately They can help also. kumbaga assured yung mga ibang bansa na on standard yan. Pero yung mga tauhan po natin, ready yan and well-equipped naman po tayo. Meron tayong mga heavy equipment, meron tayong mga communication equipments na kailangan. They are actually prepositioned where they should be. Suportado ng Office of Civil Defense ang paglalagay ng mga early warning system na siyang nakakatulong para mabilis na maabisuhan ang bawat Pilipino sa anumang nagbabantang sakuna. Sa programang pag-usapan natin sa PTV4, sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na mahalaga at malaking hakbang ito pero kailangan pa rin paghandaan ang malalaking sakuna tulad ng The Big One. Anya, kung sa bagyo ay maaaring makapaghanda ang lindol at biglang pagsabog ng bulkan ay kailangan ng mga katulad ng early warning system. Pero mahalaga pa anya ang mga anunsyo sa tinatawag na traditional media, digital media at cellphones. Target din nila na magkaroon ng centralized warning system na may mga tower sa mga itinuturing na critical areas. Sa pamamagitan nito, maaaring mag-anunsyo ang OCD ng mga tsunami alert. At pangarap namin, magkaroon pa tayo ng centralized warning system na may mga towers doon sa mga critical areas Oo, announcing what napakahalagang will happen. Sec. Ganyan na po Manooka sa ibang bansa. Wow. Na magsasalita yung speakers doon in 4 languages. Halimbawa, tsunami, parating yan in 30 minutes. So malalaman ng mga tao ano yung pwedeng mangyari. O tumakbo na kayo sa high ground. Of course, that presumes na may mga designated high grounds at saan sila tatakbo papuntang high grounds kung may tsunami or storm surge. So yung ating alarm system, nandiyan naman, including the more creative and kumbaga user-friendly Ayun, system, yung mahalaga. color-coded. Mas maganda na po yung ating pagpapabahagi sa mga kababayan natin. Ano yung mangyayari? Halimbawa, dati sinasabi natin 150 to 100 millimeters of rain. Ngayon mas pinapaliwanag po yan. Ano ang epekto niyan doon sa mismong lugar ninyo? Na kapag ito ay nangyari, kapag nasa landslide prone area ka, halimbawa, 150 millimeters of rain will mean delikado yung mag-landslide. Yung mga sinasabi ho ninyo actually given to trained communicators in the areas. Tama. Yung in the dialects. Binababa po yan sa do iba't ibang you have leaders. such kind of training for these communicators in the areas? Opo. So binababa na po natin yan sa 17 regions of OCD. Wow. At 17 regions, meron din po Regional Disaster Coordinating Council. May mga sistema na po yan, Manooka, hanggang barangay. Pero kailangan po nating palakasin pa po yan. Nagdulot ng takot sa publiko ang mga senaryong ito sa nagdaang 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar at Thailand. Ang pagguho ng itinatayong gusaling ito, ang pagsayaw ng mga high-rise buildings. Ang tanong ng marami, ligtas ba ang mga nakatira sa mga nagtatayugang gusali kapag nangyari ang pinangangambahang The Big One? Ito ang mga sinagot ng mga eksperto sa isinagawang DOST Vivox InfoBit 2025. Ready ka na ba sa lindol? Nagbigay ng impormasyon ng mga eksperto sa Vivox sa earthquake scenario sa pinangangambahang The Big One. Nakatuon ang isinagawang webinar sa mga management, employee at tenant ng mga condominium at iba pang high-rise buildings, gayon din ang mga homeowners association na maging mulat sa mga paghahanda sa mga lindol upang maiwasan ang pagkasira ng mga struktura at pagkasawi ng marami. Ano nga ba ang banta ng Big One sa Metro Manila? Una ay ang term na Big One. Ang Big One ay isang term na hindi siya scientific. This is not a scientific term. Ito ay term na madalas na ginagamit ng mga kasamahan natin sa media para i-describe yung isang malakas na lindol at nakaka-damage or nakakagawa ng mga significant na damage sa isang lugar. Madalas na ginagamit ito ng mga kasamahan natin sa media sa pamamagitan ng pag-relate ng Big One sa isang malakas na lindol sa Metro Manila. But in reality, every region and every province have their own Big One. Ibig sabihin, kung pupunta tayo sa Davao, sa Cebu, sa Ilocos, meron silang kanya-kanyang Big One dahil
may kanya-kanyang earthquake sources na pwedeng panggalingan ng isang malakas na lindol. Tandaan natin, wala pang technology para ma-predict, para malaman kung kailan yung eksaktong panahon kung kailan magkakaroon ng lindol. So tatandaan natin, pag merong mga information na nagsasabing lindol sa ganitong oras, ganitong lugar, hindi po yan manggagaling sa PHIVOLCS at wala pa pong paraan para ma-predict at malaman kung kailan padating ang lindol. Next. Bakit mahirap malaman kung kailan magkakaroon ng lindol? Next. Dahil sa science natin na meron ngayon ay wala pa po talagang paraan. Araw-araw ay nililindol ang Pilipinas. Meron tayong nare-record or naplaplat na mga lindols na at least 30 earthquakes araw-araw. Kung isang 7.2 magnitude na lindol ang tatama sa Metro Manila o yung tinatawag na The Big One, lumalabas sa pag-aaral ng PHIVOLCS na 33% ng residential buildings ang maaaring masira. Pero 14% ng mga gusali na may taas na 30 hanggang 60 story o high-rise building ang masisira. Pinakamarami pa rin sa residential buildings. At ang 30,000 taong pinangangambahang masawi ayon sa PHIVOLCS, karamihan ay mga nakatira sa residential buildings. Kaya ayon sa otoridad, ito ang kailangang paghandaan. Sa isinagawang DOST PHIVOLCS InfoBit 2025, ready ka na ba sa lindol? Sinabi ni PHIVOLCS Supervising Science Research Specialist Jeffrey Perez, mas kinakailangan mag-ingat ng mga nakatira sa isa, 2 palapag na bahay at sa mga low-rise condominiums. Babala ng mga statistical expert magsagawa ng structural integrity assessment sa mga gusali. Tingnan din kung nasunod ang mga teknikal na pamantayan at regulasyon na nakasaad sa National Building Code upang matiyak na kakayanin ang mga lumaman o bagong struktura na kayanin ang pagtama ng malalakas na lindol. Ang sinasabi, 38% ng mga residential buildings ang pwedeng masira. Ang katakataka dito is that only 14% ng mga 30 to 60 story buildings ang masisira. Ibig sabihin, in terms of numbers, mas maraming residential buildings at 14% lang yung high-rise. Ang tanong, bakit? Diba? Kasi normal na tanong natin, pag mataas, mas madaling masira. Pero bakit kapag gumalaw yung West Valley Fault, mas maapektuhan yung residential buildings compared sa mga high-rise buildings? Mamaya, sasagutin natin yan. Maraming casualties ang ina-expect natin. More than 30,000 ang pwedeng mamatay. Bakit? Dahil sa collapse ng residential buildings. Ibig sabihin, kailangan din maghanda yung mga kababayan natin na nakatira sa 1 floor, 2 floors na nasa may condominium, sa mga subdivisions, kailangan nilang paghandaan. Based on science, ang cycle kasi every 400 to 600 years. Based on the studies nila sa history, ang huling niyang paggalaw was in 1658. So, i-move niya ng 400 years hence. So that means around more or less 2058. So parang malapit-lapit na tayo doon sa 400th year. Kaya naghahanda. Of course, hindi Scientific naman yung siya. mangyayari na parang doomsday prediction na mangyayari yan doon. Kaya lang, parang may hinog siya na malapit na by 2058. Kaya meron pa tayong konting panahon, sana wag mangyari. Lalo na kami, dinadasal namin wag mangyari yan dahil kami rin may hirapan, ano? At baka kami pang masisi. Ganyan naman sa ating bansa eh. So, yun yung dahilan kung bakit parang hinog na yung 400th year. Besides, it's really better to be prepared Tama than po. to be unprepared and be doomed. Yan ho ang filosofiya ho namin. No? Apo. Mas mabuting handa at in fact, mas maigi po manong na over-prepared kaysa magsisi at magsisihan sa Nice to bandang huli. hear. Ang attitude namin, Manong, is laging kulang. Para mas mas maigi naghahabol po talaga para wag maging complacent. Ibig sabihin, sa larangan naman po nung availability ng tinatawag na contingency plans from the national, regional, provincial, municipal hanggang barangay, meron mga plano po yan na specific dun sa peligro sa lugar nila. Subalit, ang kailangan namin masigurado ay yan ba ay pinapractice lagi. Lalo naman every 3 years election,
mababagong pinuno, papalitan din yung mga kausap namin. Kaya continuous po talaga dapat eh. Pangalawa, tinitingnan din po namin yung may mga sapat ba silang mga equipments. Halimbawa, sugar na structural yung problema. Halimbawa, magkaroon ng mga structural collapse. May mga equipments po sila ng jackhammer, gano'n po. Mahalaga ang malinaw at tamang komunikasyon sa panahon ng anumang sakuna. Ito ang binigyang diin ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno. Sa panayam sa programang pag-usapan natin ng BTV4, sinabi ni Yusek Nepomuceno na mahalaga ito hindi lamang para ma-assess ang laki ng naging sira o mga sugatan at patay, kundi maging ang para sa agarang tulong at pangangailangan na dapat maihatid. Pero ayon pa kay Yusek Nepomuceno, bukod sa komunikasyon sa pagkain at tulong ay ang paghahatid ng mga kailangan ng taong bayan na nabiktima ng sakuna. Sa ngayon ay mayroon ng 2 milyong family food packs na nakaposisyon sa iba't ibang lugar sa bansa na maaaring mahatira ng tulong sakaling kailanganin. In so far as equipments are concerned. Of course, sa long term, sana ganyan po. But meanwhile po, Manong, we have complete access to the assets, both personnel and heavy assets of the PNP. uniformed services. Meaning ang AFP, on-call po sa amin yan, PNP, at ang ating even Coast Guard. Ngayon, sila ay may mga special units for rescue. Halimbawa, sa Philippine Army, nandiyan ang 505th. Sa Philippine Air Force, nandiyan ang 525th. Kompleto po yan. Nagkakaroon po kami ng tactical control po doon. Alright. So we can mobilize even their resources. Kagaya po nangyari ngayon sa Myanmar, this composite unit is composed of Army, Air Force, BFP, kasama ang MMDA, then isang private sector, Apex Mining, then EDC, ating GOCC, then of course OCD. So for the short term, Manong, we don't have to have these hard assets, but we have access to the assets of these different uniform services, including the command over the LGUs po. Pag kinakailangan, kasi sa regional level, ang chairman po ng Regional Disaster Coordinating Council, OCD. Kasi, well, thinking aloud po, Manong, yung preparation sa Big One, Greater Metro Manila area, at yung mga nasa Metro Manila cities natin, mayayaman. So pinaririnig ko sila ngayon. Ang sasaklolo sa kanila, yung mga probinsya na hindi ganun kayayaman. That's true. So i-reciprocate po nila sana yung magiging tulong sa kanila ng mga nasa probinsyang hindi ganun kayaman. Tulungan na nila para matulungan sila pag kailangan. Ang galing. Yun yung iniisip po namin. I-equip nila yun kasi kung wala naman silang kapabilidad tumulong later on, although on paper sila magkakapartner, for example, Region 2 will help Eastern Metro Manila. Actual po yan. Siguraduhin po ng Eastern Metro Manila na meron din kakayanan yung nasa Region 2 to help them when needed. Yung pinapangarap po natin. Samantala, inaprubahan ng San Fernando City, La Union ang Regional Oil Spill Contingency Plan sa pangunguna ng Office of Civil Defense Region 1 upang protektahan ang mga baybayin sa Region 1. Layunin ng nasabing plano na mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya para sa mas mabilis at sistematikong pagtugon sa oil spill. Suporta ito sa National Oil Spill Contingency Plan at kinilala ng Philippine Coast Guard bilang mekanismo para sa mas malawak na aksyon sa rehiyon. Nakasaad sa plano ang pagtatalaga ng Rapid Response Teams, paggamit ng oil booms at skimmers, at pagsasagawa ng mga regular na simulation drills para sa kahandaan ng mga tutugon. Kabilang dito ang mas mahigpit na monitoring sa aktibidad ng dagat, fuel handling regulations at mga parusa sa mga lalabag sa batas. Aminado ang OCD at DENR na kulang sa pondo at mga kagamitan upang mapatupad ang Regional Oil Spill Contingency Plan. Kaya't upang matugunan ito, ang OCD Ilocos Region at ang DENR-EMB ay humihingi na ng suporta mula sa pamahalaan at hiniling ang pagkikipagtulungan ng pribadong sektor upang mapanatili ang pondo para sa mga hakbang sa pagtugon sa oil spill. Samantala, posible ang biglaang steam-driven phreatic eruption matapos maobserbahan ang karagdagang seismic activity sa Bulkang Bulusan.
Ayon kay VIVOX Director Teresito Bacolgol na itala ang 98 volcanic earthquakes sa bulkan mula April 12 hanggang 21. 74 dito ang volcanic tectonic quake na dulot ng hydrothermal activity kapag ang tubig sa ilalim ng lupa ay nagkakaroon ng contact sa mainit na mga bato. Kaya may hot fluid kaya nagkaka-pressure sa loob ng bulkan. 4 naman dito ang low-frequency volcanic quake na dulot naman ng paggalaw ng hot fluid. Senyales na may namumuong pressure na posibleng sanhi ng biglaang steam-driven phreatic eruption. Paalala ng VIVOX, bawal ang pumasok sa 4-kilometer danger zone sa palibot ng bulkan. Nasa alert level 0 pa rin ang bulkang Bulusan. Narito pa ang mga aabangang maaksong mga balita. Ay heat map na makapagbibigay ng tinatawag na real-time heat index inilunsad ng DOST Pag-asa. At mga fur babies dapat din na ingatan laban sa matinding tag-init. Kung paano, alamin. Yan at iba pang maaksong balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Kasunod po ng patuloy na maalinsangang panahon at tumataas na nararamdamang init sa bansa, inilunsad ng Department of Science and Technology Pag-asa ang tinatawag na iHeat Map para sa real-time monitoring ng heat index sa lahat ng sulok ng bansa. Suportado naman ito ng Office of Civil Defense at hinikayat ang publiko na gamitin ito para malaman kung gaano kainit sa kanilang lugar at paano maprotektahan ang sarili. Ayon sa DOST Pag-asa, ang Interactive Heat Index Mapping and Prediction o ang iHeat Map platform ay maaaring magamit para sa mas epektibo at pinadaling pagsubaybay sa lagay ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang iHeat Map na matatagpuan sa official website ng DOST Pag-asa ay nagbibigay ng real-time na datos sa kondisyon ng init sa isang lugar, partikular na ang damang init batay sa antas ng humidity o alinsangan.
Kabilang sa mga pangunahing features ng iHeatMap platform ang high resolution at gridded heat index information para sa masusing monitoring, color-coded alerts upang mas madaling malaman ng user ang antas ng panganib ng init sa kanilang lugar. Para sa iba yung pag-iingat at hourly forecast na nagbibigay ng mas detalyadong impormasyon na makatutulong sa pagpaplano ng mga aktibidad. Nagpaabot ng pasasalamat sa pamahalaan ang isang grupo ng mangingisda sa Cordova, Cebu dahil sa mas pinalakas na post-harvest at paglaki ng kanilang kita dahil sa mga pagsasanay na ibinigay sa kanila. Ang pundok sa progresibong mananagat sa Bangbang ay isa sa mga asosasyon ng mga mangingisda na sinanay ng Department of Science and Technology katuwang ang Cebu Chamber of Commerce and Industry at ng Africa Fund for Self-Employment. Ayon kay Tristan Abanto, DOST 7 Assistant Regional Director, isinailalim sa pagsasanay sa packaging at labeling upang tumagal ang produkto at mas maibenta sa merkado. Dahil dito, napatagal ang shelf life kaya't mas napalawak ang marketability ng mga produkto. Ito po hindi lamang tao ang dapat na mag-ingat ngayong sobrang init ng panahon dahil kahit ang mga alagang hayop, maaari ring magkasakit. Delikado rin sa mga alagang hayop ang mataas na heat index na nararanasan ngayon dahil maaari itong ikamatay ng mga alaga kung hindi agad maaagapan. Ayon sa mga veterinaryo, kung mainit ang nararamdaman ng mga tao, mas mainit sa mga hayop dahil sa kanilang mga balahibo. Hanggang 37 degrees Celsius lang ang normal na temperatura sa mga hayop tulad ng aso at pusa. Kaya lang tiisin ng katawan ng aso ang init ng hanggang 15 minuto. Narito ang ilang veterinarian-approved tips para mapangalagaan ang ating mga pets ngayong tag-init. Gawing maalwan, maluwag at dumadaloy ang hangin sa kulungan ng mga alaga. Huwag itali sa initan at kung maaari ay nasa lilim. Kapain ang sahig o semento kung ilalabas sa mga hayop para matiyak na hindi mapapaso ang kanilang foot pad. Kung may lahi ang mga alaga, mahalagang isaalang-alang ang ilang impormasyong ito. Alam niyo bang sa mga asong pango at walang huso tulad ng pugs at shih tzu, mas hirap silang huminga kaya iwasang ilakad sa initan. Dapat ding alamin ang espesyal na pangangailangan ng mga asong may lahing galing sa malalamig na bansa, tulad ng Alaskan Malamute at Husky na kailangang ilagay sa aircon o malamig na lugar. Ugaliing lagyan ng malinis na inuming tubig ang mga aso. Bantayan din ang mga alagang senior pet, may sakit o hindi fit ang pangangatawan. Makabubuting itapat sila sa electric fan. Maaari ring bigyan ng pinalamig na treats o frozen snacks. Tandaan ang ilan sa mga sintomas ng heat stroke sa hayop, ang paghingal, labis na paglalaway, pagsusuka, pamumula ng gilagid at panlalambot. Kung sakaling nahimatay ang alaga, agad dampian ng basang tela o may yelo ang katawan at isugod sa pinakamalapit na veterinary clinic. At kahit mga stray cats at dogs, bigyan din. Tulungan natin ang ating fur babies na maging ligtas at komportable ngayong tag-init. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa, anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag.